Magandang gabi po muli. Welcome to our live stream at tayo po ay pinagsama-sama ng ating Panginoon. Ako po ay nagagalak at nandiyan ka po palagi na mag-abang, mag-aral, lumalim sa salita po ng Panginoon. Sige po, if you have your Bible, turn with me on the book of Matthew, chapter 4, verse 18, up to verse 20. Matthew 4:18. As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. "Come, follow me," Jesus said, "and I will send you out to fish for people." At once they left their nets and followed him. Verse 21. Going on before there, he saw two brothers, James son of Zebedee, and brother John. They were in the boat with their father Zebedee, preparing their nets. Jesus called them, and immediately they left the boat, and their father followed him. May God bless the reading of His Word. Iniimbitahan ko pong muling itaas ang kamay at tayo po'y manalangin ngayong gabi. Amang banal, salamat at may pagkakataon po kaming muling mag-aral ng iyong salita. Salamat at lagi ka nandyan nakasama namin na mag-aral ng iyong salita. Ang iyong banal na spirito ang nagbibigay sigla, nagbibigay talino sa aming pagbubulay ng iyong salita, Panginoon. Napakabuti at napakabuti ng aming Panginoon. Salamat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat po tayo magsabing Amen and Amen. Amen. Our topic for this evening is entitled, "Come, Follow Me." Halika, sumunod ka sa akin. At mapapansin po natin dito, ang ating Panginoon ay, sabi sa verse 18, ay naglalakad sa baybayin ng Sea of Galilee. At doon nakita niya una, si Pedro at si Andrew. At pagkakita ay sila ay naglilinis ng kanilang mga lambat doon sa lake. At sila ay mangingisda. Sabi nga po ng ibang mga theologians na ang isang fisherman during Jesus time ay isa sa masasabi nating may kahit papaano may pera, dahil hindi ka makaka-afford ng bangka during Jesus days na walang pera. So medyo may pera ang isang mangingisda during Jesus days. Now dito, agad-agad sinabi ng Panginoon sa kanila, "Halika, come, follow me." Jesus said, "I will send you out to fish for people." Hindi na kayo mangingisda ngayon. From now on, kung susunod kayo sa akin, ang hahanapin nyo ang mangingisda na kayo ng tao. Ibig sabihin, sa kabutihan, hindi lang isda, kundi sa mga tao, sa mga kaluluwang nangangailangan sa Panginoon. Now, kapansin-pansin ito in verse 20. At once, they left their nets and followed him. Agad-agad. Di ba tayo nga, manalangin, "Lord, busy ako. Lord, may gawain. Lord, busy ako. Lord, may priority ako. Lord, ang dami ko pang gagawin." Di ba? Ganyan ang tao ngayon. Pero kapansin-pansin, no? Si Pedro at si Andrew, nung tinawag ng Panginoon, "Halika, sumunod kayo sa akin," agad-agad. Iniwan nila nung ginagawa nila. Ano ba yun? Nililinis nila ng lambat nila o mangingisda pa sila? Iniwan lahat. They followed Jesus immediately. Ito siguro ang isa sa hinahanap ng Panginoon sa panahon ngayon. Nung kayang iwanan ng lahat para sa Panginoon. Nung kayang magsabi, "Yes, Lord, I will follow you." Hindi, "Lord, teka muna. Lord, marami pa akong gagawin, Lord." Ang daming issue sa tao. They don't want to follow really the Lord. Sasabihin nilang Savior ang Panginoon nila yun. Pero, "Lord, wag kang makialam sa akin. Lord, diyan ka lang. Ako bahala sa buhay ko." Maraming ganyan tao. Pero salamat sa handang mag-follow at iwan ng lahat para sa Panginoon. Now, dito rin, in verse 21, habang naglalakad muli ang Panginoon, nakita naman niya yung mga anak ni Zebedee. Sino yan? Si James at si John. Naghahanda ng lambat ulit. Siguro mangingisda o tapos na mangisda. Naglilinis. Pero sabi ng Panginoon sa kanila, "Halika, come and follow me." At sabi muli ng verse 22,
Immediately, they left the boat and their father and followed them. Masakit, no? Iniwan ng bangka, dapat mangigisdahan sila. Iniwan rin na kanilang aman si Zebedee. At agad-agad, they followed Jesus. Tingnan natin ang prioridad. Bakit sa dinami-dami ng tao during Jesus' days, 12 lamang ang napili at isa pa may Judas, no? Bakit kaya may Judas pa doon? Pero yung prioridad I do believe maraming dapat gawa ng himala ang Diyos. Pero dahil hindi nila prioridad ang pagbasa ng Biblia, ang panalangin, ang pagsisimba, hindi nila ang prioridad ang pagsunod sa Panginoon. Hindi nila iniisip na may gagawin ng Diyos. Hindi nila prioridad. Kaya parang hindi sila matawag ng Panginoon, come and follow me. Kasi maraming reason. Maraming, Lord, teka muna. Marami pa akong gagawin. Now, after this, sa verse 23, habang lumalakad muli ang Panginoon sa Galilee, siya'y nangangaral sa mga synagogue, sa mga lugar ng panalalingan, to proclaim the good news ng kabutihan. Magandang balita ng kaharian ng Diyos. Ngayon, panahon ngayon, di ba, ang daming masamang balita. Ang daming hindi kaaya-ayang balita. Pero during Jesus' days, ang lagi niyang dinideclare ang mabuting balita. He was healing sickness. Bago pagalingin, dapat nakikinig ng salita ng Panginoon. Hindi lang puro prayer, Lord, pagalingin, Lord, himalay. Hindi. He was teaching the Word of God. Yun ang napakahalaga, ang salita ng ating Panginoon. At maraming diseases. Parang panahon ngayon ng pandemic. Parang maraming taong may sakit. At lahat yon ay pinagaling niya. Kahit yung mga taong nagdadala ng kanya-kanyang karamdaman, ng kung ano-ano mga diseases, kahit mga demon possessed, kahit mga nasisisure, kahit kung ano-ano, lahat binigyan niya ng kagalingan. At sabi sa verse 25, across the Jordan, marami ang sumunod sa Panginoon. Kaya ngayong gabi, ang gusto ko pong isipin natin na paano ba ang pagsunod sa Panginoon? Ano ba ang requirement ng Panginoong Jesus pag tayo sumusunod sa Kanya? Now, siguro, sabihin mo, ang bigat pala ng isang alagad. Basta-basta iiwan ang ginagawa, ang trabaho, ang negosyo. Kahit nung ama nila, iniwan nila. Yung cost of following Jesus. Talagang susubukan ka kung ano talaga prioridad mo. Pero salamat po sa mga Kristiyano na hanggang ngayon. Basta nadama nila ang salita ng Diyos na may sinasabi ang Diyos, ay kaya nilang sumunod sa Panginoon. Siguro nga, hindi lahat tinawag na manggagawa. O pastor, o pare, o madre. Pero lahat tayo ay sinabihan, anak, gawin mong prioridad. Hanapin mo ang aking salita. Hanapin mo ang aking kaharian. At makikita mo ang gusto mong makita. Dahil nandoon ang himala ng ating Panginoon. Amen. Sige po, iniimbitahan kitang muling manalangin. At isa sa iisipin natin, kaya ko kayang sumunod sa Panginoon? O marami akong iisipin muna. Marami ako, kumbaga, Lord, marami pa malakas pa ako, Lord Marami pa akong iniisip, marami pa akong plano, Lord. Pero once ang opportunity daw po it will knock on your door, grab it. Especially kung ito'y sa Panginoon. Minsan may mga taong ayaw na sa posisyon nila, ayaw na sa trabaho nila. Pero dapat maisipin, alam ba nyo, marami ang nangangarap na mga tao sa kalagayan mo ngayon, sa posisyon mo ngayon, sa trabaho mo ngayon, sa ginagawa mo ngayon. Nangangarap sila, sana ako si ganyan. Ako sana si sister, ako sana si Brad. Naway huwag kang magsawa. Especially, pag sinabi ng Panginoon, come and follow me. Tayo po'y manalangin. Taas po natin ang ating dalawang kamay. Lord, thank you. At kasama ka namin. Salamat sa paalala muli, the cost of following you. Napakahalaga na ang ibigay namin ay buhay,
ang lakas namin, ang galing namin sa iyo. Because you are the source of everything. Pinahiram mo lamang ang itong buhay na ito at naway maibigay rin namin ang pinakamaganda dito. Salamat sa iyong salita, makapangyarihan to. Hayaan mo sa mga natitira pang panahon ng aming buhay dito sa lupa ay ipakita namin kung gaano kakabuti, kung ano ang prioridad namin dahil ikaw ang Diyos namin malalapitan. Salamat. Salamat sa mga nanonood na laging nandyan para lumakas kami ng iyong salita. Pagpalain mo kami sa dadating na mga Paskong ito ay patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan. Huwag namin tingnan ng material, ang tingnan namin ay ang aming Panginoon na patuloy na humahawak sa amin. Salamat po. Ibinabalik namin sa iyo ang papuri at ang pasasalamat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat po tayo magsabing, Amen. Amen. Salamat po sa inyong walang sawa na makasama namin sa live stream. Magpalakasan po tayo. Siguro may mga taong dumadating sa iyo na humihingi ng payo. May mga tao siguro humihingi ng advice. At nandiyan ka. Bibigyan ka ng Diyos ng talino, ng kalakasan. Dahil alam ng Diyos na lagi kanyang pwedeng gamitin. Again, I'm Pastor James Lagasca. Thank you for watching the live stream of the Light of Life Prosper Church. The Lord loves you and the Lord cares for you. Magandang gabi po. God bless you.